Good morning ka-business and ka-work and ka-partners all over the world. Welcome back to my channel. This is Jin Juana Patindon. So ngayon naman, dahil sa ating pag-update ng ating virtual pag-ibig, ating isi-share or ating ipapakita ang pag-ibig virtual icons or pictures. So, kailangan nating isa-isahin ang ating virtual pag-ibig sa mga pictures kung ano yung mga nakalagay sa mga icons. So, tulad halimbawa sa ating uh, virtual pag-ibig, kapag nasa ating mobile phone, tapos makapag-login po tayo sa ating virtual pag-ibig account. So, ibig sabihin, nandun po lahat yung ating, lahat ng ating features. So, una, nandun yung ating pag-ibig contribution. So, depende kung magkano yung ating contribution, depende kung ano yung employer's share at saka employee contribution kasi nga may counterpart ang kapag tayo po ay nagtatrabaho, mayroong counterpart ang employer. So, dalawa ang magbabayad. Kung halimbawa nagbabayad ka ng 100, ang sa employer naman is 100 din sa 200. Kung halimbawa tulad sa update ngayon, nagtaas ang ating contribution na 400. So, ibig sabihin, 200 ang contribution mo as employees, then 200 din ang sa employer. So, yun ang ating regular savings. So, ngayon naman, kung halimbawang pupunta tayo sa MP2 account or pictures, doon natin malalaman kung nakapag-enroll ba tayo ng ating Pag-ibig MP2 account. So, doon natin malalaman kung ilan ang account natin. So, pwedeng, bawat individual is pwedeng makakaroon ng 5 accounts. So, yun po yung ating virtual Pag-ibig pictures nating i-discuss. So, yun po ang second. So, next naman is yung housing loan features. So, sa housing loan features, doon natin malalaman ang ating outstanding balance sa ating housing loan. Kasi tulad ng aking housing loan is, na-approve po siya is, ang worth po ng ating bahay is 2.1 million. Tapos, more than 5 years or almost 10 years na rin po tayo nagbabayad. So, dahil magkano lang po yung ating binabayaran, dahil nga hindi naman po ibig sabihin na malaki ang ating binabayaran, lahat po yung binabayaran natin katas doon sa ating Pag-ibig loan. Hindi, kasi nga meron pa doong calculation doon sa mga tawag to, sa mga insurance, sa mga basta meron lang percentage doon na ikakaltas doon sa ating Pag-ibig housing loan balance. So, doon natin makikita sa ating feature sa number 3. So, sa next picture natin is yung nakalagay doon, multi-purpose loan. So, ano nga ba yung sinasabing multi-purpose loan? So, ang ating multi-purpose loan, magdidepende po doon sa ating contribution. Usually, pwede tayo mag-apply ng ating multi-purpose loan base sa ating membership. So, kapag tayo po ay automatic na nakapaghulog ng 2 taon, so pwede na rin po tayo makapag-apply ng multi-purpose loan. Depende po kung magkano ang i-grant. Kasi nga, tulad halimbawa, kung 400 lang hinuhulugan or 200 monthly, so magkano ang 200 sa loob ng 1 taon or 2 taon? So, 4,800. So, ang kadalasan doon is 80%. So, kung halimbawa meron tayong 4,800 dahil nga 2,000 lang yung ating monthly. So, ibig sabihin, pwede tayong makapag-loan ng 4,000 or 3,500. So, yun po yung base lang po yun sa ating pananaliksik. So, kung halimbawa naman na 400, so times 2 siya bali. So, magiging, magkano ba? 88. So, kung 80% ang malulun, so ibig sabihin, pwede tayong makapag-loan ng 7,000. So, yun lang po yung assuming po yun or something like general calculation. So, tapos na po tayo sa ating MPL. So, next naman, nandoon yung calamity loan. So, ano yung calamity loan? So, yung calamity loan naman, yung pictures na yun, kapag merong mga calamities na nangyayari, which is huwag naman sana nating maranasan, tulad halimbawa nung typhoon Odette or yung
Sinalanta ng Baguio or yung sa Lindol. So may mga specific place na merong sakuna na pwede ka makapag-apply ng sa emergency or sa calamity loan natin makukuha. So yun yung next picture. So ang next pictures naman natin parang pang number 6 is yung online payment. So pwede tayong bayad online doon sa online payments nga. So tatlong options po nandoon. So pwede tayong magbayad ng ating contribution, ng ating housing loan, ng ating Pag-ibig Impeto Savings Program. So doon tayo pwede magbayad na convenience kasi nga nagbabayad tayo through online as long as nag-work siya. So 'di ba? So doon natin malalaman. So yun yung pang-anim na pictures. So pang-pitong pictures doon is yung sinasabing MPL. So parang shortcut lang din po siya sa multi-purpose loan nga. So depende din po siya kasi nga parang yung sinasabing MPL parang siguro yun yung parang application form bali na kailangan natin or mga documents na kailangan i-download. So correct me if I'm wrong, disclaimer lamang po kasi nga hindi naman po tayo talagang nag-work sa pag-ibig. So nagsi-share lang po tayo sa ating journey ng ating paghuhulog ng ating pag-ibig contribution pati na rin sa ating Pag-ibig Impeto Savings Program. So yun yung pang-pito. Ang pang-walo naman is yung Loyalty Card Plus. So kaya ko po siya inisa-isa yung ating Loyalty Card Plus dahil tatlo ata ang again disclaimer din ulit yung bank partner ng ating Pag-ibig. So meron tayong Loyalty Card Plus na Union Bank, partnered by Union Bank. Loyalty Card Plus na partnered by Asia United Bank. Loyalty Card Plus partnered by Robinsons Bank. So siguro yung tatlong bank na yun ang parang naglilink sa tatlong sa Pag-ibig contribution. So yun yung ating pangwalong features. Ang pangsyam naman na features is ano ba yung pangsyam? So medyo nakalimutan ko. Kasi calamity tapos yun? Loyalty Card Plus. So, babalikan na lang natin, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pangsyam kasi medyo nakalimutan ko. Syempre, 'di ba? Sa dami ba naman ng pictures nating nakikita nating nasusundan nating dinidiscuss. So, uulitin ko yung yung savings, yung MP2, yung housing loan, yung multi-purpose loan, tapos calamity, tapos online payment, tapos MPL, then Loyalty Card Plus. So, yun yung pagkakaroon natin ng Loyalty Card Plus na magli-link siya kung anong bangko po pag once ma-activate na po siya. So, makakaroon na tayo ng ang dami-daming gamit ng Loyalty Card Plus. So sana ganun din ang mangyayari, 'di ba? Halimbawa, tulad ng nagko-contribute tayo sa ating SSS, sample lamang ito. Kung nagko-contribute tayo sa ating SSS tapos nag-apply tayo ng SSS ID or UMID ID or anong bang tawag sa mga ID na 'yon. 'Di ba yung ID na 'yon, partnered na dapat. So halimbawa na lang, i-concrete example natin, 'di ba? It's Filipino is or individual is kailangan magkaroon ng PLCs. So dapat yung PLCs na kung required na magkaroon ng Philippine System ID, so dapat yung mismong ID yun na yung parang ATM para hindi tulad ng tawag ito na ipapasa pa sa tao ang pagbibigay ng ayuda. Tulad halimbawa, sample na lang nito is tulad halimbawa ng DSWD na magbibigay ng tulong sa pamilya. Kung may pamilyang covered sa 4Ps or yung mga ganong issue, so dapat doon na mahuhulog. Hindi yung binibigay yung 1 million sa chairman, tapos yung chairman i-distribute sa per family. Bakit hindi nila ipapasok mismo doon sa account ng individual card holder or individual
head of the family na cover ng 4Ps or sa mga ayuda or sa mga DSWD. Ang concrete example naman nito is yung halimbawang, 'di ba, may mga senior citizen tayo na may mga ID. So dapat yung ID nila ika-consider na sana yun na ATM. So hindi na kailangang pipila pipila sa barangay or ano, basta kung may halimbawang ID, 'di ba usually hinahanapan ka ng ID. So dapat yung ID na yun na yung katibayan na member ka, magki-claim ka, doon mo makukuha yung parang kapirahan mo nung senior citizen ka man or makakatanggap ka man ng tulong or ayuda kung anumang klaseng tulong na yan mula sa government. So naway inyo pong nasundan, naway inyong nagustuhan, naway nakapagbigay po tayo ng karagdagang informasyon sa ating Pag-ibig virtual icons or features. So ito po is base lamang po sa aking experience or karanasan, kasi nga dito sa atin sa bansang Pilipinas medyo mahina po ang takbo ng technology natin, or siguro nga magre-rely or magdedepende din sa system ng ating online network or sa ating online system nga, kasi 'di ba tulad halimbawa ang nag-inquire ako sa sa mismong SSS. So ang nangyari sa SSS is gusto kong maghulog, tapos ang sabi, sir, offline. So mismo ang branch ng SSS offline, tapos bakit ang mga ano ba yun? Yung mga partnered online services tumatanggap pero mabagal nga ang signal, kaya ang haba-haba ng pila. So ganun po ang nangyayari. So sana nakapagbigay po tayo ng karagdagang informasyon, idea, at saka ang topic talaga na dinidiscuss natin is about Pag-ibig MP2 virtual account or regarding sa ating features. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para mas magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video. Stay safe, God bless, and bye-bye!